Hello guys, I'm so sorry kung masyadong OA yung yung filter ko. Yung vlog ko ngayon, yung vlog ko for today kung paano ko na iuwi ang aking mga pusa na hindi ako kasama. Yung una kong ginawa guys, naghahanap ako sa Facebook ng pasabay. Naghahanap ako sa mga friends na sinong uuwi ng Pilipinas na yung ticket ay Qatar Airways. So pag nakahanap ka ng minsan nahanap din siya sa pasabay. Oo, mayroon ding pasabay, yung mga ganun-ganon, mayroon pumapayag naman sila ng ganon. So ito nga guys, yung talaga, yung pinaka-sure talaga na hinahanap ko, yung ticket nila is Qatar Airways talaga. Kasi yun talagang pinaka-importante, Qatar Airways. Tapos guys, ito nga guys. Ito yung ticket ng ito yung receipt ticket ng receipt na nga, ticket. Oh nga, receipt. Ito yung receipt ng pusa. So, since dalawa yung pusa na aalis, yung babayaran ko is nasa 730 reals lang. Kasi yung usapan dito guys, per crate yung pamasahe ng pusa sa Qatar Airways is 730 reals lang. Reals ba yung nasabi ko? Oo nga guys, 730 reals lang. So, yung flight body guys, ito. Alam yan ng ticketing office ng Qatar Airways na nagpa-flight body lang yung mostly na mga owner ng pusa. Kasi marami dito guys sa Qatar guys na 30 lahat yung pusa nila. Minsan 40 lahat yung pusa nila. Ako naman 8 yung pusa ko. At saka nadagdagan na naman ng 3. Ayan, uuwiin sila ngayong September. Madali lang magpa-uwi ng pusa guys, sobrang dali lang, pero kailangan flight body at saka may pera. So ito nga yung guys, ito guys, kailangan talaga tong import permit. Ito ang pinakaunang gagawin bago ang export permit. Yung export permit naman guys, mas madali kaysa import permit. For me mas madali yung import permit. Alam nyo guys, yung import permit ay export permit yung pinakamadali. Yung import permit ang ayaw ko. So, ito yung export permit guys. Na-approve talaga siya guys. Kahit dalawa yung name, kahit hindi magka-match yung name sa import at saka sa export. Yung problema ko kasi ngayon, yung passport number ko ang kinamit ng agent ko. Kasi nga daw, hindi daw nag-go yun ang passport number ni kuya, yung ipapasabay ko yung pusa, yung magdala ng pusa ko papuntang Pilipinas. Tapos sa Pilipinas guys, pagdating ng airport doon sa bay guys, may babayaran na naman yung flight body ko na nasa 450 pesos lang ata yung babayan sa bay, yung Bureau of Animals. So ito yung 1,000, bibigyan ko siya ng 1,000 para ibabayad doon sa bay. Tapos yung 300, ito naman yung ko sa kanya, yung ibibigay ko sa kanya kasi nagpapasabay lang ako kaysa naman ako ang uwi, mas mahal ang gastos pakonsuelo ko kay kuya. Pero guys, mayroong mga ibang guys, abusado na naghihingi ng 300 reals per cat. No, wag nyong wag nyong kagatin yung ganun. Kasi 600 reals, tapos hindi ka pa sigurado kung ano palang gagawin ng pusa mo. Baka iwan ng sa airport. Maraming nangyayari niyan guys, iniiwan ng sa airport yung mga pusa, hindi pala hinahatid. Hindi nila inaantay yung sundo. Tapos guys, yung passport ng pusa, dapat may microchip kasi bago yun iloload doon sa sa site ng para magkuha ka ng import saka export, mayroon ka dapat mayroong microchip yung yung passport ng pusa, tapos may picture, tapos may birth date, tapos
kailangan may naka-rabies, naka-tricat, yung vaccine nila, tapos deworming, tapos kailangan updated yan lahat guys. Tapos after nun, mayroon ng health certificate. So yung health certificate, ito yung health certificate ng mga pusa guys. Ito, pakita ko sa inyo yung health certificate. Yan yung health certificate nila. So kailangan nito ng health certificate. So 15 days to ma-expire. Oo, kailangan bago sila alis, tsaka sila magbigay ng health certificate para sa airport to ibibigay. Tapos yung yung export permit, yan, at saka yung mga passport, yun yung together yun ibigay mo doon sa, kailangan yung owner nandun mismo sa airport pag check-in sa mga pusa, hindi lang yung flight body, kailangan nandun ka rin kasi kailangan dalawa kayo makikita mismo ng counter. Tapos guys, pagkadating doon ng flight body guys, pagkadating doon sa sa airport, nandoon na din yung pit transpo ko. Yung pit transport, sila din yung pit relocator na sila yung magsisend doon sa Mindanao sa mga pusa ko. Bali doon lang yung kapatid ko na magsundo sa airport ng Cagayan de Oro City. So yung babayaran is nasa 7,500 pesos each per head. Tapos with with anong tawag nito? Cage, with cage na yan. Tapos may pang water bottle na, yung ganun na yung niya. So 7.5 each na. Tapos yung ko guys, yung cage ko Escudo yung cage ko na sa sa Qatar Airways, kasi pwede naman yung ordinary guys, pero sobrang taba kasi ng mga pusa ko, kaya natakot akong magamit ng ordinary na type na cage kasi baka mawasak. Kasi dati may pusa ako sobrang taba, nung dinala ko doon sa vet na tumakas, nawasak niya yung cage niya kasi ordinary yung cage niya na ginamit ko, kaya wala akong tiwala din sa ordinary cage kasi baka mawasak nila. Kasi yung mga pusa ko sobrang malakas sila pag stress sila. Yun lang ang problema sa mga pusa ko, masyadong mga pasaway. So ngayon nga guys, titingnan natin, sana maging successful kahit yung import permit ko is yung pangalan ko, yung export permit ko pangalan ng flight body. Titingnan lang natin kung magiging successful yung pagdating doon sa Pilipinas kasi sa import permit. So ang ginawa ko, gumawa ako ng authorization letter. Gumawa ako ng authorization letter na hindi alam yung yung password sa username ni kuya, kaya hindi makapasok yung yung ina-apply naming passport number niya. Kasi yun sana kay kuya, dapat kasi yung magpa-flight body, yung import at saka export, sa kanya dapat yun nakapangalan. Kaso hindi nakapasok. Yung ginawa ko na lang, nagbigay ako ng QID copy ko para parang pang-supporting niya, documents niya. Tapos yung passport ko, tapos pinirmahan ko lahat, at saka pati yung authorization letter, gumawa na rin ako na ganito, ganyan, na hindi maka-apply ng import permit sa pangalan ni kuya, kaya yung ginamit nila yung passport number ko. I mean, hindi makapasok yung passport number ni kuya doon sa import permit. Kaya yung passport number ko ang ginamit. So titingnan natin guys, sa 28 doon natin malalaman kung makakalusot pa sila doon sa Pilipinas. I hope so, sana makalusot sila. So i-update ko lang kayo sa next vlog ko yung problema ng passport number ng flight body. Yung export saka import, hindi parehas. Dapat kasi yung export import same name pa rin. Pero i-try natin, i-update ko kayo kung magiging okay. Kasi yung una parehas, yung una kasing pinadalang po sa parehas sila ng name, export saka import, same name. Ita-try natin. See you to my next